Ngayong darating na June 2 dito sa Pilipinas, magaganap ang isa sa mga big event ng Riyadh season by Turkey Al Sheikh. Sa pamumuno ng Hall of Famer promoter at chairman ng Queensberry Promotion na si Frank Warren at Eddie Hearn ng Matchroom Promotion, inihahandog nila ang 5v5 series sa bansang Saudi Arabia. Bawat isang promoter ay naghanda ng kanilang tiglimang pandiinang fighter na makikipagtagisan sa event na ito. Unahin natin sa bata ni Eddie Hearn sa middleweight division na si Austin Amo Williams. May magandang kartada na 16 wins, 11 by knockouts at walang talo. Ang kanyang makakatapat, ang alaga ni Frank Warren ng Queensberry na si Hamza Shiraz. May malinis din na kartada na 19 wins, 15 by knockouts, walang talo. Si Austin Williams ay big prospect ng Matchroom Promotion at pasok ito sa tatlong major title sa kanyang division. Number 5 sa WBC ni Carlos Adames, number 2 sa WBA ni Eris Landy Lara, at number 5 sa IBF na hawak ni Johnny Beck Alimkhanoli. Habang si Hamza Shiraz naman ay number 1 mandatory challenger ni Johnny Beck Alimkhanoli sa WBO title at number 2 ranking sa WBC ni Carlos Adames. Magandang bakbakan ito sa middleweight division. Parehas mataas ang tsansa ng bawat isang manalo by knockout at parehong isusugal ang kanilang malinis na kartada kaya't abangan natin to mga kaboxing. Dumako naman tayo sa light heavyweight division. Sagupaan sa pagitan ni Craig the Spider Richards na hawak ni Eddie Hearn laban kay Willie the Braveheart Hutchinson na bata ng Queensberry. Si Craig Richards na may kartadang 18 wins, 11 knockouts, 3 talo, 1 tabla. Isa sa mga talo ni Richards ay nakuha niya kay Dimitri Bivol. Habang si Willie Hutchinson naman may kartadang 17 wins, 13 knockouts, 1 talo. Si Willie Hutchinson ngayon ang may hawak ng WBC International Light Heavyweight Belt at pasok ito sa ranking ng 3 titulong hawak ni Artur Beterbiev. Number 7 sa WBC title, number 14 sa IBF at number 6 sa WBO. Si Craig Richard naman ay pasok sa top 15 ranking ng 4 na titulo. Kay Artur Beterbiev pang number 13 sa WBC, number 12 sa IBF at number 15 sa WBO. Number 5 naman siya sa hawak na titulo ni Dimitri Bivol. Pareho silang nagtala ng TKO victory sa kanilang naging huling laban, kung kaya't asahan din natin magandang bakbakan ito at tiyak magkakabagsakan. Sunod ay ang tapatan sa featherweight division. Dedepensahan ni Raymond Ford ang kanyang WBA title laban sa matinik na bata ni Frank Warren na si Nick Ball. Itong si Nick Ball nga po ang nagpahirap kamakailan lang sa kampyon na may hawak ng WBC at dating nakalaban ng ating kababayan na si Ray Vargas. Matapos magbigay ng magandang laban ni Nick Ball kay Ray Vargas, ay nakakapagtaka na wala pa din ito sa ranking ng WBC title. Tanging sa titulong hawak lang ni Raymond Ford ito naka-line up at pang number 8 siya dito. Marahil dahil sa ranking ni Nick Ball sa WBA ay nagkatsansa na naman siyang mapalaban sa world title fight. Kung sakaling masilat niya si Raymond Ford at maagaw ang WBA belt, pwede siyang makipag-rematch kay Ray Vargas at may-unified ang dalawang titulo. Habang ang kampiyon naman na si Raymond Ford ay ito ang kanyang unang pagdepensa ng kanyang titulo. Nakuha niya ito ng paglabanan nila ni Otabek Kolmatov ng Uzbekistan ng binakante ni Laywood na WBA title nang umakyat ito sa 130 pounds super feather. Kumatagumpay naman na madepensahan ni Ford ang kanyang pinangahawakan na titulo laban kay Nick Ball. Mga magagandang laban na naghihintay sa kanya. Andyan si Luis Alberto Lopez at Ray Vargas para sa isang unification fight. May kasalukuyang ring record ngayon si Nick Ball na 19 wins, 11 by knockouts, 1 tabla. Pareho ni Nick Ball si Raymond Ford ay may 1 tabla din, with 15 wins, 8 by knockouts. Punta naman tayo sa heavyweight division. 4 na pangalan na maglalaban-laban sa division na ito. Daniel Dubois laban kay Philip Hrgovic at Deontay Wilder kontra Zhilei Zhang. Ang sagupaan sa pagitan ni Daniel Dubois at Philip Hrgovic ay para sana sa IBF heavyweight title na pinag-utos si pabakante ng IBF kay Alexander Usyk. Subalit kamakailan lang ay humingi si Usyk ng exemption para dito, kung kaya't magiging non-title bout na lamang ito at posibleng maging title eliminator muna. Pareho naman naugnay ang dalawang ito kay Alexander Usyk. Si Philip Hrgovic na number 1 mandatory challenger ni Usyk sa IBF. Habang si Daniel Dubois naman ay pang number 4 sa ranking at dating tinalo ni Alexander Usyk. Sa ngayon may undefeated record itong bata ni Eddie Hearn na 17 wins, 14 by knockouts, walang talo. Habang si Daniel Dubois may 20 wins, 19 by knockouts, 2 talo. Sa kabilang banda ang pagbabalik aksyon ng dalawang tinalo ni Joseph Parker, Deontay Wilder kontra Zhilei Zhang. Si Deontay Wilder na natalo kay Parker via unanimous decision at Zhilei Zhang naman na nabigo via majority decision. Kung sakaling manalo at makabalik sa top ranking ni Wilder, ay posibleng bigyan ito ng pagkakataon makalaban ang mabibigat na pangalan ngayon sa kanyang dibisyon. Pwede niyang pagpilian si Anthony Joshua, Philip Hrgovic, rematch kay Joseph Parker, o di naman kaya labanan ng undisputed champion na si Alexander Usyk.
Subalit sa ngayon ay bahagyang malayo pa ang pangalan ni Wilder sa mga ito. Number 7 siya sa WBC, number 10 sa WBA, at number 13 sa WBO. Sa kasalukuyan may kartada si Deontay Wilder na 43 wins, 42 knockouts, 3 talo, 1 tabla. Sa kabilang banda, ang Chinese man mula Bloomfield, New Jersey, USA na si Zhilei Zhang ay muli din babalik mula sa kanyang pagkatalo kay Joseph Parker nitong buwan lang ng Marso. Matapos matalo ay bumagsak ang kanyang ring record na 26 wins, 21 by knockouts, 2 talo, 1 tabla. Isa sa kanyang mga talo ay nakuha niya kay Filip Hrgovic. Kung sakaling siya naman ang manalo sa bakbakang ito, pwede niyang sagupain si Anthony Joshua para sa title eliminator upang lalong mapalapit sa WBO title na hawak ni Alexander Usyk. O di naman kaya ang rematch kay Filip Hrgovic, at kung matalo niya ito ay umangat ang kanyang pangalan mula sa number 8 papuntang unahan sa IBF title ni Alexander Usyk. Ang huli ay ang additional fight sa event na ito, ang title defense ni Dmitry Bivol laban kay Malik Sinad. Ang makakalaban sana ni Dmitry Bivol ay ang unified champion mula Russia na si Artur Beterbiev. Subalit nagkaroon ito ng injury sa kalagitnaan ng training, kung kaya't naghanap na lang ng ibang opponent ang kampo ni Dmitry Bivol. Ang kanilang napusuan at napili ay ang pambato ng bansang Libya. May undefeated record na 22 wins, 16 by knockouts. Si Dmitry Bivol ay may record na 22 wins, 11 knockouts, walang talo. Nakarang itong si Malik Sinad sa IBF title ni Artur Beterbiev bilang pangalawa. Subalit wala ito sa lineup ng top 15 ranking ng titulong WBA na hawak ni Bivol. Abangan natin mga kaboxing kung makaka-upset ba itong si Malik Sinad at maagaw ang titulo kay Bivol o mapanatili ni Bivol ang kanyang titulo at matuloy ang undisputed battle nila ni Artur Beterbiev. At yan lamang po ang mga abangan nating laban ngayong darating na linggo.